naman sinabi ng Lord, tuwing papasok ka ng simbahan, meron laman ng bulsa mo. Ano naman sinabi si Lord na gano'n? Meron tayong mga kapatid na pag walang pera, hindi makasimba. Bigyan kaya natin ng pera. Hallelujah. Praise God. Hindi, pastor, walang trabaho sa ganito eh. Pastor, pinag-aaral siya hindi nakapasok eh. Alam niyo ang hinahanap ng Lord? Yung sa sakripisyo. Amen? Yun ang hinahanap ng Lord. Na kahit wala ka, makapunta ka ng church. Nung tinatayo pa lang itong church na to, sako pa lang. Kahit nung buo pa, naglalakad po kami. Ang layo. Simula dun sa lobby hanggang dito. At pag nag-commute naman kami, sasakay kami ng jeep, iikot dun sa lawang pare, ang layo. Pagdating ko sa kanto, maglalakad na naman papunta dito. Ganun yung sitwasyon namin, ha? Papunta sa Citrus. Pero alam nyo, mga kapatid, mabuti ang Panginoon. Amen? Meron na ngayong mga transport. Diba? Maganda na yung mga meron kang motor, kahit araw-araw ka sa simbahan, makakapunta ka. Hallelujah. So, iba na yung malaki na yung pinagbago ng Citrus. Amen? Malaki na. Hallelujah. Dati pag tumingala ka dyan, makikita mo dyan sa Quezon mo eh. Ay, wala pang Quezon mo yan. Mga bakal, tapos may mga sapot. Ngayon tumingala ka kayo. Ano makikita mo? Quezon na, di ba? Ganda na. So, ang laki ng binabago ng Lord. So, susunod niya, aircon na yan. Amen? Clean niya na. Hallelujah. Aircon na. Hallelujah. At lahat ng ini-invite nyo, hindi kayo mahihiya. Amen? Aircon na. Simbahan namin, aircon na. Hallelujah. Tapos merong refrigerator dun sa loob. Pag nagugutom yung kasama nyo, pakainin nyo dun. Pasok nyo dun sa may dun sa may kwarto ni Padre sana. Dun sa may children's pakainin nyo. Sabi ng sinama mo, ay ganito pala rito. Masarap, may mga pagkain, tapos may aircon pa yung simbahan. Babalik na lang. Hallelujah. Amen? Ang source natin ang Panginoon. Ha? Siya magbibigay sa atin. Hallelujah. Hindi tayo mamalimos para magbigay sa atin. Kundi ang Lord ang ating source of income. Amen? Hallelujah. Sabi niya sa Philippians 4:19, buhat sa kayamanan niya, hindi nauubos. So, grabe. Grabe ang Diyos. Amen? Grabe ang Lord. Namatay na. Uwi na ata ito. Praise God. So, basahin natin tuloy-tuloy yung ating binabasa ngayon. Nasa Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34. Yan. Sino na ito nagugutom na? Ha? Hallelujah. Praise God. Sabi niya rito mga kapatid, basta ninyo ang ipon, hindi sila naghahasik, ni nag-aani, o kaya ay nagtitipon ng bakan. Gayon naman, pinakakain. Ngayon pa man, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba tigit kayong mahalaga kaysa mga ipon? Amen? Sino sa inyo ang makapagpapabag ng kanyang buhay, makapagpahaba ng buhay ng kahit isang oras o sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagawa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisipol ang mga bulaklak sa pana. Hindi sila nagpapagal na humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagaman napakalingal ang mga damit niya. Kung ang damo sa pugara na buhay ngayon ay
nabubuhay. Kinabukasan ay ginagatong sa kanan ay ginagat na ng Diyos. Kayo kaya ang pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakain, iinumin, o dadamitin sapagkat ang bagay na ito ang kinahumalingan ng maraming tao. Wala nang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pagsunukitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian ngayon ng Diyos at mamuhay na ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas sa kanan ninyo. Harapin kapag ito ay lumating na. Sapagkat sa bawat araw ng kanyang mga suliranin. Amen? Amen. Masyadong ma-advance eh. Oh Lord, wala na kaming gasol. Pero may gasol pa. Hallelujah. Lord, bayaran na naman ang tubig. Kaya sabi nga ng Lord, huwag mong problemahin yun eh. Amen. Amen. Sabi ng Lord, huwag mong problemahin yun eh. Lord, bayaran na naman ang kuryente. Sabi ng Lord, huwag mong problemahin yun. Ang buhay, ang kinalulugdan ng Diyos. Ang buhay ang gusto ng Panginoon. Marinig sa'yo, ano ba ang buhay mo sa Panginoon? Na pagsikapan mo na ikaw ay pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ang lahat ng bagay ay pawang. Itiyanagtag, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Hindi ka pa nga lubos na naglilingkod sa Panginoon. Dala-dalawa na yung motor mo. Paano kung naglingkod ka ba sa Panginoon ng todo-todo? Baka pagpunta mo sa Citrus, naka-misa ka para ano? Hallelujah. Amen? Maglingkod tayo sa Panginoon. Pag nakita ng Diyos, yung paglilingkod natin sa Kanya, mga kapatid, lahat ng mga kaibigan nyo, punta sa inyo. Brother, pautang ka. Amen? Sabi ng Lord, pag sumunod ka sa Kanya, ikaw ang magpapautang. Ikaw ang leader. Ikaw ang papasan sa kanila. Lahat ng pinautang mo, para magsimba tayo. Wala nang singilan to. Sabi ng Lord, ang magpautang sa mahirap, ang Lord ang pinautang mo, magsimba tayo. Wala nang singilan. Punta sa simbahan na. Amen? Punta na sila sa simbahan. Hallelujah. Praise God. So sabi niya, do not be anxious. Yan. Huwag tayong mabalisa. Huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano. Hallelujah. Ang Lord, andyan. Kapatid. Amen? Praise God. God will provide. Isip niya mga kapatid, God will provide. Hallelujah. Kahit asin. Meron kayong asin sa bahay? Nagagawa ng asin na, di ba? Oh, pag walang lasa, nagagawa ng asin. Pag walang ulam, pasapugan mo. May plato mo, may lasa na, may ulam ka na. Hallelujah. Sa mabuti ng Panginoon na kapatid. Kapayapaan na pagkasama natin ang Diyos, ang paglingap ng Panginoon, narito ang tunay na kapayapaan. Sa umagang ito, sa tanghalang ito, nakasama natin ang Diyos. Sa tanghalang ito, at tayo'y mapayapa na nakaupo dyan. At iniisip natin, kung tayo nililingap ng Diyos, huwag nating samantalahin. Amen? Amen? Amen. Pag meron kang kapayapaan at nananahin ka, huwag nating samantalahin. Yung iba kasi, nararanasan nila yung kapayapaan. Hindi na sila nag-church. Nagpe-pray naman ako dito sa bahay.
nananalangin naman ako. Nanonood naman ako sa Facebook nung nagsasalita. Huwag natin abusuhin ang Panginoon. Amen? Amen. Kahit binigyan ka ng kapayapaan ng Diyos, ibalik mo sa Kanya yung tunay na paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. So, ang Lord nalulugod sa inyo kasi nandito kayo. Amen? Sabi niya sa Kanyang utos, alalahanin niyo ang araw na Sabat. Huwag kang gagawa ng ano. Hallelujah. Mapalad kayo dahil narito kayo. At yung kapayapaan, yung peace of mind, nasa inyong isip. Hallelujah. So, yung sakit, kaya-kaya pagalingin ng Panginoon niya. Amen? Yung trophy, yung bigyan ng Lord. Yung babae, nasa Maritana, bakit namin bibigay sa inyo ang blessing para lang to sa mga Hudyo, mga Jews? Sumagot ang Samaritana ng babae. Ang sagot, kami pong mga tuta, o yung tuta, ay kumakain ng mumo sa ilalim ng apoga, kainan ng mga mayayaman. Sabi ng Panginoon, kay laki ang iyong pananampalataya. Ngayon din, magaling na ang anak mo. Amen? Ngayon din, kahit tawagin ka pang squatter, kahit tawagin ka pang aso, huwag kang sumuko. Amen? Ang pananampalataya, huwag mong isuko sa Lord. Sunggaban mo. Hallelujah. Lord, kahit tuta, kumakain sila ng mumo sa ilalim ng hapaga, kainan ng mga mayayaman. Sabi ng Panginoong Jesus, kay laki ng iyong pananampalataya. Ngayon din, gumaling na ang anak mo. Amen? Amen. So, sino may sakit dito? Wala na, pinagalingan ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Ako nga, hindi ako na nag-maintenance kasi pag once na nag-maintenance ka, dire-diretso na yun. Hanggang pag handa mo na. So, hanggang kaya pa, huwag ka muna hallelujah. Praise God. Kasi, ang maintenance, sisirain yung atay, Amen. sisirain yung bato, para kang nagpakamatay. Hallelujah. So, mabuti ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Natanggap niyo po ba yung tunay na kapayapaan? Amen. Ngayong pagsama ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po tayo lahat.